Victory and a grave of victory.
Handa po natin sa iyo sa pagsamba sa Diyos. Awitin po natin, Offer My Life. All that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours, Lord. Dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, used it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
as amazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. We humbly bow. We humbly bow before you now. We lift our lives up to you. But there is no fear, for Jesus, you are here. Oh, worship and know and praise. Boldly we come to your throne of Father, but only by grace can we come. We've been bought by the precious blood of the Lamb. We lay our lives before you, Jesus, and we really give you all, and humbly at your feet we fall. For it's the highest place of all, it's holy ground. Our hearts bow down. Awesome splendor but there is no fear, for Jesus, you are here. Your shed blood has made us our way. Boldly we come to your throne of Father, but only by grace can we come. We've been bought by the precious blood of the Lamb. We lay down our lives before you, Jesus, we really give
No, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength, every breath, with all that I am, will never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength, let every breath and all that I am will never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your
wala siya rin. Kayo ba ay tunay na anak na sumusunod sa inyong ama? O kayo ay isang palamuti? Suriin ninyo ang inyong sarili. Gawin ninyong may kagalakan ang inyong pagsunod. Bukas sa loob at hindi natitindig. Good morning mga kapatid. Medyo maganda na ang sound natin ah. Kitang-kita na mga sitwado. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapatunay sa atin. Ngayon, may naganap na bang instance sa buhay mo na napatunayan mo na yung talagang umasa ka talaga sa Diyos? Yung talagang ibinigay mo yung pananampalataya mo, inasa mo talaga, tapos napatunayan mo rin na buhay pala talaga ang Diyos. Tunay pala talaga siyang gumagawa sa buhay mo. Ang pagpapatunay nun na ikaw ngay anak at siya ngay ama mo. So may relationship ka talaga. Kasi dito sa topic na ibibigay ng Diyos sa atin, may ipinakita rito ang Panginoon na isang pananampalatayang dakila eh. Na kailangan ganun din. Maabot din natin ang pananampalatayang ito. Sa Matthew 8:5, sabi dito, at pagpasok niya sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang centurion na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paparoon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan, dadagpat sabihin mo lamang ang salita at gagaling na ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan ako mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon, at sa isa'y halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit isa sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Panginoon, huwag ka nang pumunta, sabi ng centurion. Ang centurion kasi, meron siyang 100 soldiers. Kaya from the root word, century. Ngayon, sabi niya, nasa ilalim, hindi naman ang otoridad ko yung mga iyan eh. Pag sinabi ko, pumunta ka doon, pupunta yon. So, nakikilala ng centurion ng otoridad. Kaya sabi niya, sabihin mo lang, Panginoon, okay na sa akin. Ganon katindi. Paano ba talaga tayo sumasampalataya sa salita? Yung bang sinabi ni Kristo sa salitang ito, pinangahawakan mo talaga? Talaga ka bang sumasampalataya o maasa ka? Sa pamamagitan ng panalangin at pag-asang nagaganap? Alam nyo, gusto ko magpatotoo sa inyo, kasi nung ma-stroke ako, nagpunta kami sa Medical City, ginamit namin yung IntelliCare ni Peter, kasi covered yun ng 100,000. Ngayon, nung chinecheck up ako ni Dr. Claudio, sabi niya, maganda ka 220,000. So, kulang, ang laking diferensya. Sabi ko, hindi pa kalooban ng Diyos. Hindi ako tumigil ng panalangin hanggang sa araw na ito. Wala akong ginawa kung hindi hingin sa Panginoon. Panginoon, kung kalooban mo na maoperahan ako, ikaw ang gagawa. Inasa ko sa Diyos, sa panalangin, sa pag-asam. Alam niyo, naganap. Sa March 8, magaganap na. Nagpadala ang Panginoon ng tutugon sa panalangin ko. Na napatunayan ko ang Diyos talaga gumagawa. Hindi ako nagsabi, wala akong ginawa, hindi ako lumapit sa tao, inasa ko lang sa Diyos. Kasi nung isang araw, nagpunta ako yan ko dyan eh. And then, nagpasabi kay Daniel, sabihin mo sa daddy mo kung gusto sumama sa spa, sa water spa, sa ACE. Sabi ko,
pakisabi din yun, hindi na ako pwede, hindi na ako makapaglakad. Eh nagkataon, hindi naman pala tuloy, pumasok ang kuya ko sa bahay. Sabi ko, Kuya Rick, hindi ako makakasama. Kasi tinamo pa ako, baluktot na. Sabi niya, oo nga ano, tinamo, may puro buto yung pa ako sa bukong-buko. Hinipo niya, oo nga ano. Ay ko, wala nang paraan to, hindi operahan na lang eh. Sabi niya, ba't hindi mo subukan sa orthopedic? Meron tayong kilala doon, si Dr. Labadia. Sabi ko, eh magkakaroon ng gastos to. Malay mo, mas mababa. Ay ko, kung mas mababa, tutulungan mo ba? Oo. Di sabi ko, answered prayer, gusto ko na mag-hallelujah. Tapos, pumunta na kami ni baby. Pagdating namin doon, wala si Dr. Labadia, nung pala si Dr. Masyon ang ibinigay ng Diyos sa amin. Kaya itong March 8 na to, ooperahan na ako. March 7, pupunta na kami doon. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na kapag ikaw iniasa mo sa Diyos ang lahat-lahat, wala kang magagawa, hindi mo kaya, pero mo 220,000, saan ka kukuha nun? Pero gumawa ang Panginoon, nagpadala siya ng talagang gagawa na bukal sa puso. Hindi ako nagsabing, Kuya Rick, ipagamot mo yung pa ako, hindi na ako. Hindi. Siya na mismo sa puso niya, nandun yung puso niya, tumulong eh. Sabi niya, ba't hindi mo subukan sa orthopedic? Baka mura-mura doon. Eh yung mura-mura na yun, hindi rin mura, hindi ko pa rin kaya. Pero kung kaya ng Diyos, gumamit siya ng mga taong tutulong sa akin. Kaya itong second Sunday na to, worship lang kayo. Kasi 3 to 5 days after operation daw ako dun eh. Ngayon, si Manuel, ipag-pray na lang ako. Pag-pray niyo ako ha. Mula sa araw na to, pag-uwi niyo, ipag-pray niyo yung operation ko na yung kamay nung si Dr. Masyon ay napakagaling mag-opera. Baka mamaya kasi, may mga nag-o-opera hindi perfect eh. So sa pamamagitan ng panalangin ng iglesia, panalangin natin lahat, perfect tiyak yun. Kasi sabi ng Diyos, ano man ang hingin mo, ibibigay ko eh. Kung ito nga, ibinigay niya eh. Ay sabi ko, tinan mo, kung titignan mo imposible sa Diyos, eh imposible sa atin, posible sa Diyos. Kasi pag iniisip ko, saan ako kukuha nun? Maasa lang ko sa Panginoon. Eh mapalad pala yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya kapag nanampalataya ka sa Diyos, gagawa ang Diyos. Lahat ng gagawin natin ng walang pananampalataya, kasalanan. Kaya sumampalataya ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. Pero ang sabi mo nga sa Panginoon, Panginoon, kung hindi mo rin naman kasi kalooban na ma-operahan ako, okay lang. Meron naman ako sapatos na parang kay Johnny Depp. Si Johnny Depp, meron ganun sapatos. Okay na sa akin, pero hindi yun ang plano ng Diyos sa akin eh. Ang plano ng Diyos sa akin, hindi yung talagang pilay. Kasi pilay na ako mga kapatid. Meron akong severe patellar arthritis. Tumubo na ang lahat ng osteophyte sa bokong-bokong ko. Wala na akong bokong-bokong, puro buto lahat. Ngayon, sabi ko, paano gagawin niyo yan, doktor? Kakayasin natin yan. Ay ko, paano yung titanium? Paano papasok yan dyan? Ipinaliwanag sa akin ng asawa ng Melissa, yun yung assistance na pag-o-opera ng mga doktor. Ang business niya, nagtitinda talaga ng mga titanium. Pinaliwanag sa akin, ipapasok daw yun sa tuhod. Ibiyakin yung tuhod mo, ipapasok. May buto pala tayo sa loob ng butas. Doon isushoot yung bilog na yun. Tapos may computer, doon na maggagay. Alam ko saan bubutasan ng buto at doon lalagyan ng tornilyo. So ang paa ko magiging steady na, parang i-welding. Pero pag itinapak mo, hindi na masakit. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang gusto ko lang, makapaglakad ako ng hindi masakit. Okay na sa akin yung madala niya sabihin sa akin ni Baby, huwag ka lang maglalakad, okay naman ang forma mo eh. Kasi pag tumayo ka naglakad na, wala na. Kaya puro nakaupo ka lang. Eh ngayon, makapaglalakad na ako. Hindi nga lang ako makapagbabasketball, pero shooting siguro kaya. Lakad, o baka makatakbo rin ako sa darating na panahon, God's willing. So gusto kong bigyan ng emphasis mga kapatid sa inyo na walang imposible sa sumasampalataya, tandaan nyo. Pero meron ditong sinasabing kakaunti pa na ng palataya eh. Tignan natin kung sino yun ha. Matthew 8:26. Tingnan nyo kung dito tayo pumapasok. Baka mamaya, maliit ang pananampalataya mo, humingi ka ng Diyos na palakihin. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? So ayun na yung keyword, natatakot. O kayong kakaunti ang pananampalataya. Nang magkagayon, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo panahon. Ito yung eksena na binabagyo yung barko ni Jesus Christ. Si Jesus Christ natutulog sa kutsyon, relax na relax. Yung mga apostol, pinapasok ng tubig yung barko. Natakot sila dahil wala
concern sa amin, Panginoon, mamamatay na tayo dito. At sagot ni Kristo, hindi ba kasama niyo ko? Ano yung katatakot niyo? Di ba Kristiyano tayo? Di ba ang Espiritu Santo na nasa atin, ang salita na ang Ama? Di ba nasa atin ang buong kapuspusan ng Diyos? Ba't ka matatakot? Ano yung katatakot mo? Wala kang dapat katakutan. So wala tayong dapat katakutan kahit anumang bagay. Pag natatakot ka pa, hindi perfect yung love sa iyo. So sabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ano pa yung kakaunti pananampalataya? Matthew 6:30. Ito sabi, ngunit kung dinaramitan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay dinagatong sa kalan, hindi baga lalo-lalo na kayong daramitan niya? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Merong iba natatakot mag-iga po, mauubos daw pera eh. Hindi mo alam magnanakaw ka pag hindi ka nag-iga po, sa impyerno ka pupunta. Samantalang sabi ng Panginoon, pag sumampalataya ka sa akin, subukan mo ko. Ibigay mo ng buong buo, ikaw ang tandog mo, bubusan kita ng pagpapala. Walang silid na kalalagyan. Ang espiritu mo, kaluluwa at katawan mo, spiritually, physically, materially, pupuspusin ko lahat ng pagpapala. Ba't hindi mo ko subukan? Wala kang makikita sa Bible na pag sinabi ng Diyos, yun lang. Napakahalaga nun, dekreto ng apostol yun eh. Mawawala ka sa sumpa, sa langit ka pupunta. Matthew 25:34. Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. So kung sasabihin mo, pinagpala ka, dapat eto ka. Dahil sabi, pinagpala ng aking Ama eh. Mga pinagpala ng aking Ama, manahin nyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. So yung palang pupunta sa langit, yung pala pinagpala. So ikaw ba pupunta sa langit? Lubos ba ang pananampalataya mo at pagsunod sa Diyos? Tingnan mo, baka may kasalanan ka pang ginagawa. Baka nabubuhay ka pa sa kasalanan. Paano ka pupunta sa langit? Nakasumpa ka pa. Sino yung nakasumpa? Matthew 24:41. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa. At sa paapoy, at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So yung palang dagat-dagatang apoy inihanda kay Satanas at sa kanyang mga anghel na sumama sa kanya, ang problema, may mga taong makakasama. Yung mga isinumpa, yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So to be sure, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Psalm 133:3, ay gandang pagmasdan ng iglesyang ganito. Masdan ninyo na pagkabutit, pagkaligaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. So we have to have union in Christ. Siya yung ulo, tayo katawan eh. Magkaisa tayo kay Kristo. Si Kristo ang salita ng Diyos. Ang lahat ng kautusan ng Ama, si Kristo. Kung magkakaisa tayo lahat kay Kristo, napakagandang tignan daw. At ang masaganang pagpapala ay bubuot sa iglesia nagkakaisa kay Kristo. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa mga tuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. So nagsimula sa high priest kay Kristo, at yung high priest sa iglesia kay Brother Manny. Si Aaron, siya yung sacerdote. Mula kay Brother Manny, down the line, sa lahat ng isinugo, hanggang sa kahulihan bahagi, bumababa ang pagpapala o langis o anointing ng Spirit. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion. Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. So may pinarating pa ng pagpapala sa iglesia. Ano yun? Sa mga tuwid bagay, ang buhay na magpakailan paman. So kung gusto mo sabihin, ang pagpapala ano? Yung buhay na walang hanggan. Yun ang pagpapala. Yun ang kampin mo. Yun ang tandidin mo. Huwag ka nang tumarget ng kahit ano. Bakit? Eh, tagapagmana ka ng lahat ng creation, ano pa tatargetin mo? Lahat ng nilikha ng Ama, tagapagmana si Kristo at tayo. Tagapagmana si Kristo at tayong mga anak ng Diyos. Ang member ng iglesia ang tagapagmana ng lahat ng creation. Gagawa nga ang Panginoon, biruin mo, doon sa 1:26. Kasi lahat ng bagay maluluma eh. Saan kayo nakakita ng bagay na hindi na luma?
o hindi nagbago? Kung yung mga universe nga maluluma, magbabago, papalitan yan eh. Hindi lang natin alam kung anong ipapalit na itsura ng mga star. Basahin ko sa inyo ha. Nang una inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang iyong langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan. Parang isang kasuotan na iyong papalitan at sila'y mapapalitan. Yung nakikita nating universe na yan, yung lahat ng mga galaxies na yan, na billions of galaxies na yan, susunugin lahat yan para palitan. Masusunog ang langit at lupa. Magkakaroon ng heaven's quake na hindi pa na ilalagay ni Webster Dictionary yung heaven's quake. Earthquake pa lang na isusulat ni Webster. Kung mababasa ni Webster tong heaven's quake na to, pwede niyang ilagay sa dictionary niya, heaven's quake. Kasi malapit na maganap to. At pag naganap to, last judgment yun eh. Magkakaroon na ng paghatol. So, checkin natin na sarili natin. Baka kasi mamaya, wala ka sa pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. May panahon pa eh. Buhay ka pa eh. Pwede mo pa siyasatin ang sarili mo. Ang siyasatin mo, sarili mo. Huwag mo siyasatin yung iba. Kasi pag siniyasat mo yung iba, marami kang makikita. Baka mag-away pa kayo. Sa dami mo makikita. Pag ako siniyasat nyo, ang dami nyo makikita kung mali. Ang dami nyo makikita palpak sa akin. Alam niyo ba, napakapalpak ko. Oo, ang dami kong kapalpakan. Lately nga, ang dami kong pinagagawang kapalpakan eh. Talagang, lalo na kapag damdami ng kumilos. Lalo na kapag hindi ka muna nakinig. At sa isip mo, yun ay nasa isip mo, damdamin mo, magsasalita ka ng masama na mali pala. Ganon kahina ang tao. Ganon talaga tayo karupok at kadumi. Napakadumi pa natin. Kung titignan mo, ang linis mo na, hindi, napakadumi. Ang dumi pa natin. Kailangan magpalinis tayo sa Diyos. Para malaman mo yan, suriin mo yung sarili mo, tignan mo yung kadumihan mo. Tignan mo yung kasalanan mo. Napakarami pa nating kasalanan. Akala mo lang wala, pero meron. Akala mo lang yun. Pag chinik mo mabuti sarili mo, kaya sabi, checkin mo yung sarili mo, tumingin ka sa salamin. Kasi kapag pupunta ka naman sa Mega Mall, ang ganda mo dun eh. Kahit malayo't malapit, ang ganda mo sa salamin sa mga mall eh. Ba't hindi mo gamitin yung mga salaming totoo? Yung salamin na salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yun ang salamin eh. Doon mo ibabatay ang buhay mo kay Kristo. Si Kristo lang ang batayan ng lahat ng bagay. Kung ano naganap kay Kristo, yun ang batayan ng lahat ng bagay. He is the source of all things. Creator of all things. Kaya kung gusto mong ibatay ang buhay mo, kung tingnan mo kung nakakaabot ka sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo doon sa centurion eh, hindi ako nakakita ng napakatinding pananampalataya sa Israel, kundi itong centurion na to. Bilhin mo, sabi ni Kristo, sige paparoon ako sa bahay mo para pagalingin ang alila mo. Hindi na. Sabihin mo na. Di ba sinabi na lang ni Kristo lahat na nakasulat? Ayan, sinabi na lang niya lahat yan Ipinasulat sa mga apostol. Ayan, sinabi na niya. O ano gagawin natin dyan sa sinabi? Kailangan maging katulad tayong centurion. Paniwalaan mong lubos. Ipamuhay mo. Tignan mo sarili mo. Sabi sa James 1:21-23. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So yung mga salita pala na itatanim sa atin, salita ni ang makapagliligtas ng kaluluwa. Eh kung walang na itatanim, ano ililigtas sa'yo? Walang maililigtas sa'yo. Hindi ka nagtatanim eh. Kailan maitanim ang salita ng Diyos? Saan? Sa puso. Sa puso. Kasi pag hindi sa puso, mababali wala mo sa isip, mananakaw agad ni Satanas. Eh labas-pasok si Satanas sa isip eh. Nakaw agad yan. Sa puso, hindi niya kayang pasukin yung kaloob-looban yun eh. Buhay mo yun eh. Yun ang buhay, sabi sa Proverbs 4:23. Alagaan mo ang iyong puso sapagkat yan ay buhay.
Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Kulang pa ako buong sikap pa sabi. Sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Alam nyo, kapag pumintig na ang puso ng isang pitos, may buhay na yon, considered tao na yon. Kaya ang Diyos, ang unang nililikha, puso, nilalagyan niya ng buhay. Kaya ang puso, mas matanda sa utak eh. Unang nalikha yung puso eh, bago pa yung utak. So, mas matanda ang puso kaysa sa utak. So, kapag pinatay mo ang isang pitos, you are a murderer, pumatay ka na ng buhay. Yung mga nag-a-abortion, yung mga naglalaglag, mga murderer yan eh. Kailangan hingi mo ng tawad sa Diyos yan at patatawarin ka naman eh. Kasi may buhay na yan eh. Akala nila kung tumitibok-tibok na ngayon na napakaliit na parang saigot lang yun eh, hindi na tao yun. Buhay nga yun eh, sabi ng Biblia eh. Buhay na kaagad yun. At sa Diyos nang gagaling ang buhay. Hindi pwedeng lumikha ka ng isang bagay na walang kinalaman ng Diyos. Sa Diyos nagmumula ang buhay. Kaya pag may tumitibok na ganyan, na isang isang pitos na, Diyos ang may kinalaman yan. Pinahintulutan ng Diyos na maging tao yan. May espiritu na yan. May kaluluwa na yan. So considered tao na yan. So hindi mo pwedeng patayin yan. May kaso ka dyan, parricide. Kasi anak mo yan, pinatay mo, parricide. So, kung i-consider naman natin yun, at murder din yun eh. Kasi pinalano mo kung paano mo patayin yun eh. Kaya, napakabigat ng kasalanan ngayon ng mga sanlibutan, ang mga kabataan. Sandali lang nilang gawin yan. Naglipa na nga mga pitos ngayon eh. Sa aeroplano ka, nakita mo, daming pitos eh. Di ba? Ang mapupulot mo ngayon, pitos, hindi pera eh. Gaano ka sa mga kabataan ngayon? Pero kapag ang isang tao naging Kristiyano, meron siyang fear of God, hindi niya kayang gawin yan. Pag nagagawa mo pa yan, hindi ka pa tunay na Kristiyano. Pero pag nag-commit ka na bilang tunay na Kristiyano, hindi mo na kayang gawin ng mga kasalanan. Pagkat ihihiwalay mo na ang sarili mo sa kasalanan eh. Dapat maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis na at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Nalimutan ka agad. Eto mamaya, pag uuwian natin, nakalimutan na naman yung preaching. Balik na naman sa dating pagkatao. Hindi na nakalimutan na naman niya, ay Kristiyano nga pala ako. May amnesia ang Kristiyano eh. Nakakalimot na siya'y Kristiyano. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, pagpapalain ng tao ito sa lahat ng kanyang ginagawa. So kung sisiyasatin mo daw ang kautusan ng kalooban ng Diyos, mumunihin mo at susundin mo lahat ng gagawin mo pagpapalain ng Diyos. At kapag natatakot ka sa Diyos, palalaunin ang buhay mo. Sabi sa Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Sabi sa Ecclesiastes, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang lahat ng kanyang utos. So kapag sumusunod ka sa kautosan ng Diyos, humihiwalay ka sa kasalanan. Humahaba ang buhay mo. Pero pag nagiging masama ka, mangongonti. Pagkat ang pinagmumula ng kahabaan ng buhay ang Diyos. Sabi sa 9:11 ng Kawikaan, sapagkat sa pamamagitan ko, dadami ang iyong mga kaarawan. At ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Pero kapag ikaw ay naging masama, ito ang mangyayari sa iyo. Sabi sa Awit 55:23. Ngunit ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa hukay ng kapahamakan. Mga mabagsik at mandarayang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang mga kaarawan. So halimbawa, itinakda ng Diyos sa iyo, 70 years old, mamamatay ka. Pag naging masama ka, kalahati lang ng di aato, 34 lang, patay ka na. Meron pa dito sa Job 15:32.
Magaganap ito bago dumating ang kanyang kapanahunan at ang kanyang sanga ay hindi mananariwa. So mamamatay ka agad bago dumating yung itinakdang araw sa iyo. Ang masamang mo, patay agad. E di ba yan ang sinasabi ng unbeliever? Hindi ka mamamatay, masamang mo ka, mali. Ang masamang mo, patay agad. Hindi aabot sa kalahati, dedo agad. O ngayon, lumabas ka, mang-hold up ka, tingnan natin kung hindi ka madedo. Pumunta ka doon sa tabi pa ng pulis, ha? Para patay ka agad. Pero magpakabuti ka, magpakabanal ka, hahaba buhay mo. Si Haring Hezekiah, alam nyo, nagkaroon ng cancer yun eh, nagkaroon ng bukol. Sabi ni Isaiah, mamamatay ka, sabi ng Diyos. Sabi ni Isaiah, ipanalangin mo naman ako sa Panginoon, alalahanin ng Panginoon yung unang mga gawa ko. Kung paano una ako umibig sa Kanya, sinunod ko yung unang gawa. Nanalangin si Isaiah, sabi ng Diyos. Narinig ng Diyos ang panalangin mo, ang magulgul mo, pinatatawad ka ng Diyos, bibigyan ka pa ng 15 years. Sabi ni Hezekiah, paano ko malalaman na magaling na ako? Ano ang palatandaan? Ano gusto mo? Kasi yung time dial o yung sun dial nung araw, isa lang yung hande. Yung tama ng araw, tatama yun. Meron 12, 1 hanggang 11. Kapag umiikot ang araw, o umiikot ang earth pala, hindi araw, yung shadow nun, tatama yun, o alauna, alas 2. Sabi ni Hezekiah, sabi ni Isaiah, ano gusto mo? Paatras o paabansi yung yung handang sandayan? Sabi ni Hezekiah, masyadong madali kung pa-advance. Kasi natural yung advance, paatras. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, aatras ng 10, bali, 10, 5 minutes yun, di ilan yun, 50. Nakita niya, umatras nga, sabi niya, gagaling ako, ano gagawin ko? Sabi ni Isaiah, kumuha ka ng bunga ng igos. Tapos, lagyan ng langis, itatapal sa bukol mo. Mawawala na yung bukol mo. Ngayon, yung mga sis na yung cancer ang hindi namamatay, cancer So, ang tingin ko doon sa sakit ni Hezekiah, cancer. Pero bakit? Pinagaling ng Diyos, binigyan pa ng 15 years. Natatakot siya sa Diyos Sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Kasi nung araw, ang mga hari, minsan masama, minsan mabuti. Nung namatay si Solomon, ang daming naglabasan din mga hari May masama, may mabuti. Si Hezekiah, isa sa mabuti. Pangkaraniwan din naging hari sa Israel, tsaka sa Judah, masasama. Lalo na yung sina Jeroboam. Kung mababasa mo yung history doon, napakasama. Si Rehoboam, yung lahat ng may bowang. Buwang Buwang yung utak ng mga may buwang Jeroboam, Rehoboam, Boam. Pero yung may asa ulit, tinan mo, Hezekiah, Elijah, Hallelujah. May mga may mga pangalan ng Diyos yun Alam niyo, pag tinignan niyo mga pangalan niyo, may meaning. Ako sinerge ko yung pangalan ko Lawrence, Lauro, Lars, Victory pala. Victory. Ang ibig sabihin ng victory. Yung Joshua, my God is my salvation tinatawag din ako Joshua. Tingnan niyo, mga pangalan niyo, may meaning. Tinignan ko nga yung cross Ang cross pala cross yun, suffering Victory in suffering. Ang pangalan ko, Lauro Cruz Umali. Yung pala umali, the name of God pala yun, Ali. Kasi kailan matitrace mo Ali, the name of God. Umali. Pero pag tinrace mo, yung bagay, hindi na importante yun. Yung pangalan lang tingnan nyo. Tingnan mo yung buong pangalan mo. Kasi sasabihin ng Diyos, and he shall be born and be called Emmanuel, God is with us. You are now Sarah, your name is not Sarai but Sarah. Your name now is not Abraham, but Abraham, the father of many nations. Saul, you are not now Saul, you are Paul, believed the humble. May mga may mga meaning May mga meaning ang name. Pag tinignan mo, makikita mo. Kaya pala kakabit ng pangalan din yung istorya ng buhay. Kasi puro suffering Sabi ko nga sa inyo, I am a man of sorrow. Hanggang ngayon, persecuted tayo. Ang tawag sa iglesia natin, illegal daw Tayo pa illegal Sa bagay, gano'n naman talaga Kung sino yung naputol sa iglesia, ang tingin nila, sila yung nakakabit Kahit nga loko-loko, sabihin mo, hindi naman sasabihin ng loko-loko ako. Ang sasabihin nun, loko-loko kayo. Laging gano'n Yung nawala sa iglesia, sasabihin nun, nakakabit pa kami. Pero yung talagang nakakabit, sasabihin, wala na kayo. Ganun talaga si Jesus Christ, di ba? Sinasabi kay Jesus na meron kang Beelzebub Di ba?
meron kang demonyo eh. Biruin mo, nagpapagaling siya ng may sakit, nabubuhay ang mga patay, may demonyo daw. Kaya sabi ng mga tao, wala pa sa history ng Israel na may bumuhay ng patay. Wala pa. Nakakita ang mga bulag, ang lumpo lumakad, wala pa. Tapos sasabihin niyo may demonyo yun. Matapos kayo pagalingin, may demonyo. Ganun talaga yung mga wala sa Diyos eh. Marurumi mga kaisipan. Mapaghusga. Sa hindi nila nalalaman. Kaya doon sa Jude, makikita nyo doon yung para silang mga, mga clouds na walang lamang tubig. Mga ulap na gala. Pusikit ng kadiliman. Para mga asong tahol ng tahol na hindi makaunawa. Ganon talaga ang mga wala sa Diyos. Nadidisip. Sabi sa 2 Thessalonians 1:10. At may buong daya ng kalikuan sa mga mapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. So yung mga tumalikod sa pananampalataya, hindi nila tinanggap ang katotohanan para maligtas. Kaya nung hindi nila tanggapin ang katotohanan, hindi sila maliligtas. Bakit? Ganito kasi ang mangyayari. At dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos. Natatandaan niyo si Saul nung pinapatay si David. Ipinadala ng Diyos yung masamang espiritu kay Saul. Dati maganda espiritu ni Saul pinadala yung masama. Ang ginawa naman niya, tinatawag niya si David para magtumugtog ng harp, pang-alis ng masamang espiritu. At dahil dito, pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Upang mahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nagugod sa kalikuan. So nagkakaroon ng delusion. Nagkakaroon ng spirit of illusion, nadideceive ang mga taong humihiwalay sa Diyos. Kasi akala nila tama ginagawa nila eh. Ikaw ang hahatulan eh. At saka wala na sila sa Word of God. Puro kaisipan na lang nila, katuwiran nila ang sasabihin. Bakit? Wala na yung faith in the Word of God eh. Wala na yung pananampalatayang hinahanap ni Kristo. Natagpuan niya sa centurion. Kasi kung titignan yung mabuti, yung mga signs and wonders ngayon, wala na masyado. Di ba? Hindi niyo napapansin? Naganap lang yan nung panahon ni Brother Manny kasi i-establish ang church. Ngayon, ang nakikita na nating mga great faith ngayon, yung pananampalataya sa sinabi ni Kristo. Ngayon, kung gagawin naman ng Diyos na gumawa siya ng kababalagan sa iglesia, siya yung gagawa. Kaya may pangkaraniwan ngayon, wala na tayong namamalas eh. Kasi iba na ngayon ang pananampalatayang gumagawa, yung pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Yun na yung kabanalan eh, patapos na eh. Pero may gagawa niya. Pagdating ng Antichrist, magkakaroon ng lying signs and wonders. Kasi ang mga tao para maniwala, kailangan makakita ng kababalaghan eh. Kaya tatanggapin eh. Bakit? Mapapatay si Enoch at si Elijah pagbaba nun eh, ng Antichrist eh. Si Enoch at si Elijah, pwede magpatawag ng apoy sa langit, pwede kang pugnawin eh. Makapangyarihan ito eh. Tapos mapapatay ng Antichrist? O sino hindi nga maniniwala doon, di ba? Magkakaroon pa sila ng exchange gift nga sa Jerusalem eh. Magkakasaya sila. Bakit? Natalo nila yung kalaban eh. Tapos biglang after 3 days and a half, biglang irarapture yung dalawa, tatayo yung kaluluwa, mag-glorify, aakyat doon sa langit. Kasama na natin. Kaya sabi ng Panginoon, hintayin muna natin. Sabi kasi ng mga propeta, Panginoon, kailan mo ba igaganti kaming mga propeta? Hintayin natin hanggang sa mapatay na lahat yung kasamahan yung kapatid. At saka na, wait muna kayo dyan. Wait muna. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magtiis. Hindi ko mo Kristiyano ka eh, okay ka na sa ganyan. Si Job eh, napakabuting tao nun eh, bakit dumaan sa hirap? Si Lazarus. O ba't hindi yumama si Lazarus? Nanginginain lang siya doon sa table ng di ba, ng mayaman? O, kung gusto mo kasing yumaman, hindi yung pagkikristyano hinahanap mo, magnegosyo ka. Sama ka kay Bilyar, magaling sa negosyo yun. Pero kung gusto mo talagang maligtas, yung pagpapala, magtitiis ka. Sabi sa James 4:11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagkitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Kung titignan nyo ang istorya ni Job, bilyon
milyonaryo to eh. Napakaraming pera nito. Meron siyang anak na kada magbe-birthday, meron silang talagang happenings. Birthday party. Eh, hiniling ng demonyo to ni Satanas eh. Eh, kaya lang naman nagpupuri sa iyo, kaya lang mabait yan, daming pera eh. Tsaka magaan ang kilos eh. Pag hindi mo ibigay sa akin, sabi ng ama, o sige, pagbibigyan kita. Pero iba yan si Juke, kakaiba yan. Iba yung anak ko na yan, hindi mo kaya yan. Pero hindi mo siya pwede patayin. Sige, ibibigay ko sa iyo, ang kanyang mga ari-arian. Eh di nung araw na yun, nagbe-birthday yung anak eh. Biglang nagkaroon ng hangin malakas, nagkaroon ng lito, patay lahat yung anak. Pagkatapos, yung mga alaga niya, mga camel, mga baka, tupa, kambing, ninakaw ng mga mangungulimbat ng mga tulisan. Tapos may apoy na nanggaling sa langit, tinubog. Pero natitira ng isa para mag-report sa kanya na, Boss, nadisgrasya yung mga kambingan mo, nakaldereta na. Bossing, yung mga bakahan natin, nadali ng mga tulisan. Pinahak na yung nihog, yung damit niya. Ano sabi niya? God give it, God take it away. Ang Diyos ang nagbigay, hindi yung Diyos ang nagalis. Hubad ako isinilang sa mundo, hubad din ako mamamatay. Wala akong pag-aari kahit ano. So, hindi nakitaan ng Diyos ng masamang salita si Job. Hindi katulad ng mga kaibigan niyang tatlo na, kasi kaya ka pinarurusahan, makasalanan ka eh. Kaya sa bandang huli, sila ngayon yung pinag-offering ng Diyos sa istorya na yun eh. Pinagpala si Job ng doble. Kasi nakapagtiis siya eh. Pero matuwid dito, yun ang tinatawag na pagsubok ng pananampalataya. Susubukan tayo eh. Ano, parang ginto nga eh. Titingnan ng Diyos kung sino ba talaga sa inyo totoo. Nabubuhay ka, sunod ka ng sunod sa kalooban ng Diyos. Eh, ba't ganyan pa rin ang buhay? Napakahirap. Ang daming pag-uusig. Hirap na hirap. Bakit? Eh, talagang ang ganun eh. Ang nagnanais magpakabanal, uusigin. Sabi sa 2 Timothy 3:12, oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. Eh, sino ba yung mag-uusig? Si Lucifer. He is the accuser of the brethren. Kaya pag kayo inuusig, ang behind doon, si Satanas. Kasi sabi ni Kristo, ako yung unang inusig. Uusigin kayo ng sanlibutan. Bakit? Eh, prinsipi ng sanlibutan yan eh. Kakampi niya yung mga taga-sanlibutan. So, mapapalad kayong inuusig sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayong nagugutom, bubusugin kayo. Mapapalad kayo na uuhaw, paiinumin kayo. So, mapapalad kayong mga nagdadanas ng kahirapan na yun dahil magkagala kayo sa araw na yun. So, ang purpose lang natin, mga kapatid, patunayan mo na sa sarili mo na you have that great faith din, kagaya ng centurion, na sabihin mo lang, Panginoon, okay na sa akin yan. Hindi ko na kailangan makita. Sabi ko nga kay kapatid na dito, nung araw, yung mga kwento ni Brother Manny, kababalagan yun eh. Pero hindi ko na witness yun, pero hindi ko na kailangan ma-witness. Sapat na sa akin yung sinabi niya. Nananampalataya na ako na isinugo si Brother Manny, siya ang apostol ng iglesia. Hindi ko na kailangan makita yung ebidensya. Parang yung centurion. Naniniwala ako. Pagkat wala ako nakitang iniaral si Brother Manny na kumontra kay Kristo. Wala ako nakitang inaral o dekreto ng ating apostol na kumontra sa salita ng Diyos. Umayon lahat sa salita ng Diyos. Wala. Kasi ganun ako eh. Hindi ako papayag na merong false teacher. Hindi ako papayag na masingitan ng maling aral. Kaya nga naging kalaban ako ng iglesyang ito ng mga pinunong nagtuturo ng mali. Kaya nga ako napagkamalang rebelde. O yung rebelde na sinasabi rebelde, yun na lang ngayon ang natitiro dito. Rebelde rin kayo. Kasi rebelde pinuno nyo eh. Kung ano ako, ganun kayo eh. Kung ano yung puno, yun ang bunga eh. Alam nga naman yung puno, bayabas, ang bunga, santol. Santol eh. So mga kapatid, gusto ko lang ulitin sa inyo yung message ng Diyos. Total trust in the Word of God is the great faith. Amen.